Sa isang tapat ng naglalakihan na mga building sa taas ng isang traffic light mayroon isang nilalang na pinagkakaguluhan ng mga maraming mga tao dahil ito ay nakasuot ng sinaunang kasuotan habang ito ay walang pakialam sa mga tao na nagsisitinginan sa kanya. Ang nilalang pala na ito ay ang dating emperor sa bansang ito noong 2,000 years na ang nagdaan at ito ay muling nagbalik sa modernong mundo kung saan ibang-iba na ang pamumuhay ng mga tao, hindi na katulad sa kanyang nakasanayan noong 2,000 years ang nagdaan. Nasambit na lang ng tao na ito sa kanyang sarili na hindi na daw niya ma-imagine na ganito na ang hitsura ng bansang ito simula noong siya ay namumuno pa bilang emperor sa bansang ito. Ang pangalan pala ng tao na ito ay si Ying Xingqin, siya ay isang dating pinakamalakas na emperor sa buong mundo noong 2,000 years na ang nagdaan. Habang ang mga tao ay nagsisitinginan sa kanya, ang iba naman ay kinukuhanan siya ng litrato at ang iba naman ay nagsasabi na ano daw ba ang ginagawa ng tao na ito, bakit siya naka-cosplay. At ang iba naman ay napasabi na baka isa siyang aktor sa isang palabas na pelikula sa TV, at ang iba naman ay nagsasabi na sobra daw niyang angas at ang isang bata naman ay nagsasabi na ginagaya daw niya ang dating pinakamalakas na emperor noon na si Emperor Qin, habang ang ating bida naman ay napasabi na lang sa kanyang sarili habang nakikinig sa mga pinagsasabi ng mga tao kung ano daw ba ang mga kalukuhan ang mga pinagsasabi nito. At hindi na nga makatiis ang ating bida sa ingay ng mga tao sa kanyang harapan at ito ay agad na lumipad upang umalis sa lugar na ito, samantalang ang mga tao naman ay dali-dali na kinukuhanan siya ng video sa kanilang phone upang kanilang e-post sa kanilang Facebook page or TikTok account at YouTube channel. Habang siya ay lumipad sa pinakamataas, agad niyang sinigaw sa karamihan na siya daw si Emperor Qin, siya daw ay nagbalik sa Earth pagkalipas ng libu-libong taon mula sa Immortal World. Siya daw ay mayroong malubhang kalagayan sa kanyang kalusugan noong 37th year sa Qin calendar. Ang kanya daw mga tagasunod ay kanilang nilaan ang kanilang buhay upang magawa ang pil na makapagbibigay sa kanya ng lakas upang umangat sa pagiging immortal. At pagkatapos noon ay umalis ang aking kaluluwa, ang aking katawan ay nag-transform sa isang ancestral dragon at ito ay lumipad patungo sa immortal realm habang dinaanan ang mga mabituan na kalawakan. Pagkatapos ng 2,000 years ng paglilinang, nilisan ko ang daan sa immortal na mundo, muling itinatag ang teritoryo ng dakilang Qin at kinuha ang lahat ng kayamanan at sa kalaunan ay kanyang napagsama ang immortal na mundo at hindi nagtagal ako ay kinoronahan bilang emperador. Ginawa ko ang pagtawid sa langit patungo sa kaharian ng makalangit na daw, ngunit sa huling sandali ng aking tagumpay ay inatake ako ng mga demonyo mula sa kabila ng kaharian at ang aking buhay ay nakataya. Gayunpaman nang malapit na akong mamatay ay isang kakaibang puwersa ang lumitaw at ipinadala ang aking katawan sa lupain na ito ngayon, bagamat nakaligtas ako sa aking cultivation at bumagsak sa yugto ng pundasyon at kailangan ko naman magsimulang muli, gayunpaman ang natural na aura ng mundo ay napakanipis na mahirap makuha muli. Ang tanging paraan upang mapabilis ang aking pagunlad ay sa pamamagitan ng paghunting at pagpatay ng demonyong hayop o sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga materyales at kayamanan mula sa langit. Ang paraan na ito ay mukhang malayo pa ang aking lalakbayin upang makabalik sa aking dating lakas. Sana bantayan ng mabuti ni Meng Tian at Li Xin ang immortal na kaharian para hindi salakayin ng mga demonyo ang teritoryo ng Qins. Kapag bumalik ako sa Tugatog, aakyat ako sa trono ng immortal na mundo at lalabanan ang makalangit na Diablo kasama ang lahat ng mga general. Habang seryosong nag-iisip ang ating bida kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang pagpapalakas, mayroon naman siyang nakita sa kanyang ibaba galing sa himpapawid na isang demonic aura, at seryoso naman na nakatingin ang ating bida dahil ang kanya daw nararamdaman ngayon ay isang aura na nakikipaglaban sa lugar na iyon, at makikita naman sa lugar na ito ang mga tao na nagsisitakbuhan dahil mayroon isang halimaw na nagwawala at kanyang pinagpapaslang ang kanyang mga dinadaanan. Ang halimaw pala na ito na nagwawala ay isang Class A na halimaw. Sambit pa ng mga tao na nakakita sa isang halimaw na nagwawala na mayroon daw isang halimaw na naglalakad, ito daw ay parang unggoy na mayroong puting tainga. Nagsaad naman ang iba pa na ang halimaw daw na iyan ay isang rakon, iyan daw ay isang halimaw na magaling maglakad. Ang nagsasalita pala malapit sa halimaw na nagwawala ay itong 5 mandirigma. Sila ang naatasan upang pigilan ang halimaw na nagwawala sa kanilang city. Sambit pa nila na kailangan daw nilang patayin ang halimaw na ito dahil nagkakahalaga daw ito ng 20 milyon na bounty, kung kaya kailangan daw nilang magtrabaho ng maayos upang mapatay ang halimaw na ito. Silang 5 ay nanggaling sa Kangklan Academy, at sila ay pinapangunahan ng babae na nasa kanilang harapan, na ang pangalan ay si Lin Chenzo, at agad na tinaas ni Lin Chenzo ang kanyang espada hudyat na kanila nang salakayin ang halimaw, at agad na pinangunahan ni Lin Chenzo ang pagsugod sa halimaw.
at ang 4 naman ay agad na sumunod kay Lin Chenzo upang salakayin ang halimaw. Makikita ang halimaw na napasigaw dahil sa mga atake nilang 5 at ito ay hindi makatama sa kanila dahil sa sobrang bilis ng 5 mandirigma. Agad na bumuga ng malakas na apoy ang halimaw at naiwasan naman ito ni Lin Chenzo at ang isang kasama naman niya ay kanyang tinulungan ang ibang mga tao nga na trap sa kanilang labanan. Nagsaad silang 4 kay Chenzo na siya na daw ang bahala sa pagpatay sa halimaw at sila naman daw ang bahala upang hindi makagalaw ang halimaw. At sa isip-isip naman ni Chenzo habang kanya nang hinahanda ang kanyang malakas na atake sa halimaw, na ang atake daw na ito ay ang magpapanalo sa kanila laban sa halimaw. At sa hindi inaasahan habang papasugod na sana si Chenzo gamit ang kanyang malakas na atake bigla na lang mas pinalakas pa ng halimaw ang kanyang apoy galing sa kanyang bibig, at ito ay nagdulot upang masira ang ginawang barrier ng 4, at ang atake naman ni Chenzo ay madali lang hinarangan ng halimaw ng isa lang niya na kamay. Si Chenzo naman na nakakita ay natulala at hindi makapaniwala dahil sobrang bilis daw mag-react ng katawan ng halimaw. Ang kanya daw ginawang atake ay walang kahirap-hirap na sinalaglang ng isang halimaw. At makikita silang 5 na tumilapon ng dahil sa ginawang atake sa kanila ng halimaw, at ito ay labis na napinsala sa isa lang na atake ng isang Class A na halimaw. Dahil sa atake ng halimaw agad naman napaluhod si Chenzo sa lupa habang hawak-hawak niya ang kanyang espada, at nasabi niya sa kanyang sarili na akala daw niya hindi na siya makaligtas sa ginawang atake ng halimaw sa kanila kanina. Hindi daw niya inaasahan na sobrang lakas pala ng halimaw na ito. At ang ibang kasamahan naman ni Chenzo ay kanilang tinutulungan ang isa't isa upang makaalis sa harapan ng halimaw, at agad naman sila sinigawan ni Chenzo na siya daw ang bahala na depensahan sila upang makaalis sila sa tapat ng halimaw, at sa kanilang itaas may isang liwanag ang papalapit sa kanila, ito ay papunta kung saan nakatayo ang halimaw. Ang liwanag pala na papalapit sa kanila ay ang ating bida at ito ay nakalutang sa kanilang itaas. Gulat naman si Chenzo pati na rin ang halimaw na nakakita sa ating bida. At sa ilang sandali ang halimaw na gulat ay bigla na lang nanlaki ang mga mata nito, dahil pala walang ano-ano bigla na lang itong inatake ng ating bida at agad nawasak ang katawan nito nang wala man lang kahirap-hirap, at ang 3 naman na nanggaling sa academy ay biglang-bigla dahil sa lakas ng atake ng ating bida, at makikita ito na halos hindi na makakita dahil sa labis na liwanag. Nasabi na lang nila kung ano na daw ba ang mga nangyayari sa lugar na ito ngayon. Ang ibang tao naman sa malayo habang kanilang kinukuhanan ng video ang mga pangyayari, na ang liwanag daw na kanilang nakikita ngayon ay parang nanggaling sa mga gods na bumaba dito sa lupa galing sa langit. Ang iba naman ay nagsasabi na sobrang makapangyarihan ang liwanag na iyon, ano kaya daw ang super weapon ang kanilang ginamit. Sambit naman ng iba na kung natalo na ba daw ang halimaw doon, samantala makikita naman ang 3 na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Habang ang ating bida naman ay nakatayo sa walang buhay na halimaw sa kanilang harapan, masyado naman nadismaya ang ating bida dahil akala daw niya na malakas ang halimaw. Iyon pala ay sobrang hina. Hindi man lang siya nasiyahan sa pakikipaglaban, at agad niya sinabihan ang 3 na ang halimaw daw na ito ay isa lang low-level na demonic beast na may kakaunting aura. Nabigla naman si Chenzo dahil para daw sa kanila ang halimaw na iyon ay isang terrifying super beast. Pero para daw sa kanya isa lang daw iyon na low-level beast. Ano daw ba ang pinagsasabi nito? Habang ang 2 naman na kasama ni Chenzo ay galit na galit at ang isa naman ay hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ng ating bida. Ano daw ba ang ibig niyang sabihin na low-level beast? Pero sa isip-isip naman ni Chenzo na dibali na daw ang importante kung sino ang tao na ito sa kanyang harapan. Ito daw ay iliganteng matangkad na mayroon mahabang buhok na makaluma ang kasuotan na kayang talunin ang demonic beast ng isang atake lang. Saan kaya na mahiwagang pamilya ito nanggaling, at agad naman nagpasalamat si Chenzo sa ating bida dahil daw sa kanyang pagtulong sa kanila upang matalo ang halimaw. Sambit pa ng ating bida kay Chenzo na naghahanap daw siya ng mga demonic beast upang makaipon ng mga aura galing nito kung kaya wala daw siyang karapatan upang magpasalamat sa kanya. Agad naman tumawa si Chenzo dahil naiintindihan daw niya, pero sa kanyang isip-isip na ano daw ba ang nasa isip ng tao na ito. Para daw itong naglalaro para gayahin ang isang emperor, at agad na nga inabsorb ng ating bida ang kanyang nakuhang kaunting aura galing sa napatay niyang demonic beast kanina. Sambit pa niya sa kanyang sarili na ang mga mortal daw na ito ay hindi daw niya muna pagtotoonan ng pansin, dahil may nararamdaman daw siyang isang malaking halaga ng aura. Ito ay nagtitipon 30 milya ang layo mula dito. Kailangan daw niya iyong puntahan ngayon din. At makikita ito na naghahanda na upang umalis para putahan ang kanyang nararamdaman na aura. Agad naman nagtanong si Chenzo sa ating bida kung ano daw ba ang kanyang pangalan.
Sumagot naman ang ating bida na siya daw ay si Emperor Yingxing, na nagmula sa Qin, nabigla naman si Chenzo sa kanyang narinig habang hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida, dahil totoo ba daw ang kanyang sinasabi na siya si Emperor Yingxing, at agad nila sinigawan ang ating bida na paano daw niya nasabi na siya si Emperor Yingxing, na matagal na daw iyong patay, libo-libong taon na ang nakalipas, pero makikita ang ating bida na mabilis lang na lumipad upang puntahan ang kanyang nararamdaman na demonic aura. Sambit pa ng ating bida habang nakikita na niya ang pinagmumulan ng aura, napapalapit na daw siya sa pinagmumulan ng espiritual na enerhiya. Ang mga tao naman na nakatingin sa ibaba ay takang-taka kung ano daw ba ang mabilis na liwanag na kanilang nakikita sa himpapawid, at agad nila itong kinuhanan ng video upang kanilang ma-post sa kanilang social media account. Bahagya naman napahinto ang ating bida habang takang-taka kung ano daw ba itong kanyang nakikita na imahe sa kanyang harapan kahintulad daw ito sa kanyang pananggagalingan kanina. Ayon pa sa balita na isang nagbabaga daw na balita ang pinagkakaguluhan ng buong bansa, dahil mayroon daw isang misteryosong liwanag ang biglang lumitaw. Ayon daw sa mga martial artist na ang liwanag daw na biglang lumitaw kanina ay nagawang mapaslang ang halimaw na nanggugulo sa isang city. Napasabi na lang ang ating bida na ngayon ang mundo ay nasa simula ng pagbawi ng espiritual na enerhiya, at dagdag pa ng ating bida na malayo lang sila sa mga walang kamatayang magsasaka na umaakyat sa langit at naglalaho sa lupa. Sa sandaling lumakas daw ang kanyang cultivation ipapasa daw niya ang kanyang kaalaman ng immortalidad sa susunod na henerasyon, at makikita na nga ang pinsala ng mga dinadaanan ng ating bida dahil sa labis na lakas nito. At nang nakarating na ang ating bida kung saan naruroon ang kanyang nararamdaman na demonic aura, agad naman siya naglakad papalapit dito. Ang pinagmumulan pala ng demonic aura ay ang ancient ruins ang Demon Pagoda. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na ang espiritual na enerhiya ay nagmumula sa pagoda na ito. May mga tiyan na nakatatak sa paligid marahil ay isang pagoda para sugpuin ang mga demonyo. Ito ay bihirang bagay, kailangan daw niyang kuhanin ang spiritual energy na nanggagaling sa pagoda. At nang higupin nas-ana ng ating bida ang mga spiritual energy na nanggagaling sa pagoda bigla na lang itong nag-react, at makikita sa labas nito ay nagpapalabas ng mga may itim na demonic aura, na bigla naman ang ating bida at bahagyang napa-atres dahil biglang lumakas ang demonic aura sa loob ng pagoda, at mayroong biglang nagsasalita na isang halimaw, at ito ay tawang-tawa, dahil ano daw ba ang pinaggagawa ng tao sa kanyang harapan, at agad itong sumigaw ng napakalakas dahil sa wakas daw ang hari ay nakalaya na sa matagal na pagkakakulong sa loob ng pagoda. Ang pangalan ng halimaw na ito ay si Jiu Ying, at agad itong nagpasalamat sa ating bida sa kanyang ginawang tulong sa kanyang paglaya. Masyado daw siyang nasiyahan sa kanyang ginawa, pinapayagan daw niya siyang maging sangla niya mula ngayon, at kapag nasakop na daw niya ang mundo ay gagantimpalaan daw niya ang ating bida. Ang ating bida naman na nakikinig sa mga pinagsasabi ng halimaw ay takang-taka dahil kaya lang naman daw niya ito pinalaya dahil kanya itong papatayin upang makuha ang demonic aura galing sa kanya, at dagdag pa ng ating bida na hindi daw niya inaasahan na mayroon pang malalakas na mga demonyo na nagawang ma-refine dito sa Earth, at agad na sinabihan ng ating bida ang halimaw na demonyo na pinapayagan daw niya itong maging kanyang rasyon ng pagkain, at sa isip-isip naman ng demonyo sa rasyon ng pagkain ay isang fried chicken. At ito ay nagtataka, pero agad naman niyang napagtanto na balak pala ng ating bida na gawin siyang pagkain at ito ay biglang nag-aapoy sa galit sa ating bida. Sambit pa ng demonyong halimaw sa ating bida na may lakas pa daw ito na loob na pagsabihan siya sa ganoon na mga salita, kung kaya bibigyan daw niya ito ng kaparusahan at ito ay ang kamatayan, at ngayon na daw niya ito gagawin. Ang ating bida naman na nakatayo habang inaatake na siya ng demonyong halimaw ay hindi man lang nabahala. At kanya lang iniwasan ang ginawang atake sa kanya ng demonyong halimaw, at agad nagsalita ang halimaw sa ating bida habang galit na sino ba daw itong bastos na lapitan siya galing sa likod, at sa ilang sandali biglang napalingon ang ating bida sa kanyang likod dahil may bigla siyang naririnig na nagsasalita. Sambit pa ng babae sa ating bida na pwede na daw itong manood sa kanilang likod dahil silang mga martial artist na daw ang bahala sa lahat. Ang babae pala na ito ay si Merong Yu, na nanggaling sa Din Kang Lan Academy. Ang demonyong halimaw naman ay mas lalong nagalit dahil may isang grupo ng mga miserableng mortal na naman daw ang dumating dito sa kanyang lugar. Siya daw ang sinaunang demonyong hari, hindi daw nila siya kayang labanan, at ang babae naman sa harapan ng demonyo ay confident lang sa kanyang sarili dahil akala niya kaya niya ang demonyong halimaw sa kanyang harapan, at agad na nga silang tatlo naghanda ng pagsalakay sa demonyong halimaw. Ang kanila daw uunahin ay ang ibabang bahagi ng katawan ng halimaw.
Ang demonyong halimaw naman ay agad umatake ng napakalakas sa tatlong mga martial artist, at makikita ito na kanyang pinagsabay ang kanyang mga ulo na umatake upang patamaan ang tatlo, at makikita naman ang tatlo na masyadong nahirapan sa ginawang atake sa kanila ng demonyong halimaw, at mas pinalakas pa ng demonyong halimaw ang kanyang ginawang atake at ang tatlo naman ay napasigaw dahil hindi nila kinaya ang ginawang atake ng demonyong halimaw sa kanila. Habang ang ating bida naman ay napabuntong hininga at masyadong nadismaya sa pinakita sa kanya nitong tatlo, masyado daw siyang nadismaya sa mga martial artist sa henerasyong ito dahil masyadong mahihina. Sambit pa ni Merong Yu na ang demonyong halimaw daw na ito na nakakulong ng mahabang panahon ay masyadong malakas, hindi daw ito isang ordinaryong demonyo, isa daw itong legendary demon. Ang dalawa naman na nakarinig sa kanyang mga sinabi ay agad nagsitakbuhan dahil takot at ayaw pa daw nilang mamatay. Si Merong Yu naman na nakakita sa kanyang dalawang kasama ay napasigaw dahil tumigil daw sila sa pagtakbo, bumalik daw silang dalawa. Sambit pa ng demonyong halimaw sa kanila na hindi katanggap-tanggap ang gumawa ng kalokohan na mayroon kayong anumang paraan laban sa akin, habang ang ating bida at si Merong Yu naman ay nakatayo sa harapan ng demonyong halimaw. Ang ating bida naman na nakikinig sa mga pinagsasabi ng demonyo ay agad nagpalabas ng apoy sa kanyang kamay, at agad niya sinabihan ang demonyong halimaw na kanina daw nag-alinlangan siyang gamitin ito sa kanya, at ang demonyong halimaw naman na nakakita ay biglang-bigla kung ano daw ba itong kakaunting aura na binato sa kanya ng ating bida, at agad na pinalabas ng ating bida ang kanyang legendary sword na pagmamay-ari ng Dinchin Dynasty, kayang wasakin ng espada na ito ang kahit anong bagay sa mundong ito maging ang demonyong halimaw sa kanyang harapan ngayon. Nanlaki na lang ang mga mata ng demonyong halimaw dahil ramdam daw niya ang matinding aura na dumadaloy sa espada na hawak-hawak ng ating bida. Napatanong na lang ang demonyong halimaw na papano daw nagkaroon ng ganyang uri ng sandata itong tao na ito, kailangan daw niyang tapusin ang ating bida sa isa lang niya na atake upang hindi niya magamit ang kanyang sandata sa kanya, habang ang ating bida naman ay seryoso lang na nakatayo sa harapan ng demonyo, at ginamit na nga ng ating bida ang kanyang espada. Ito ay ang Qin Sword Art Devouring Spirit, at makikita na nga na pinaulanan ng ating bida ang demonyong halimaw ng mga maraming gintong espada, habang ang demonyong halimaw naman ay walang takas sa ginawang atake ng ating bida. Biglang-bigla naman si Merong Yu sa kanyang nasaksihan at ito ay hindi makapaniwala dahil sa sobrang makapangyarihan ang tao na nasa kanyang harapan. Sa panahon daw na ito ay walang sino mang tao ang makakagamit ng mga sinaunang mga sandata pero ang tao daw na ito ay kaya niyang gamitin. At isa pa nasaksihan niya ito sa kanyang dalawang mata, ang demonyong halimaw naman ay kanyang pinipilit ang kanyang buong lakas upang makatakas sa ginawang atake ng ating bida. Napasigaw na lang ang demonyong halimaw dahil naubos na daw ang kanyang buong lakas pero hindi pa rin daw niya magawang makatakas sa atake na ito, at sa ilang sandali biglang sumabog ang ginawang atake ng ating bida kasabay ang demonyong halimaw sa kanilang harapan. Napasabi na lang ang isang kahina-hinalang babae na nakatingin sa ating bida, na bakit hindi na lang niya ako iligtas dahil ang kailangan lang naman daw niya ay espiritual na enerhiya, pagka niya daw siyang magawang maligtas pag nagkataon, marami daw siyang alam na lugar kung saan pwede siyang makakuha ng mga maraming spiritual energy.